Morning guys, so ngayong araw na to sasama ko kayo sa trabaho, sa opisina, sa field, kahit saan pa man. Okay? Alright, see you. Bye. Morning guys, time check 6:35. Punta na akong trabaho. So unang-una pagdating ko ng opisina, chine-check ko emails ko and also chine-check ko ang calendar ko kung anong mga schedule ko ngayon. So ngayong araw na to, pupunta kaming material recovery facility and also may bibisita sa amin na parang magpe-present ng product nila. So sasama ko rin kayo dun. So update ko lang kayo mamaya ha. Okay, see you. Bye. Post the bed tabulation too? Also the tabulation. So yun na nga guys, kakarating ko lang ng opisina. Pero dinistorbo agad ako ng katrabaho ko. Hindi ba pwedeng magmuni-muni muna ako dito? So guys, meron din kaming mga proposal na kailangan i-review. So mga proposal na to is para sa review ng design ng complete street project namin. So mag-hire kami ng designer para sila yung mag-prepare ng plan, specs, and estimate nung project na to. So meron akong 8 re-reviewin, 40 pages each. So good luck sa akin. Maliban dyan, meron din tayong mga plano dito na kailangan ko reviewin. So karamihan dito mga private development. Dinidetermine ko yung off-site improvements na kailangan gawin sa public right-of-way. What's up guys? Time check, 2:00. Ngayon, magla-lunch na ako. Kakauwi lang namin galing dun sa parang training, something, I don't know. So usually pag lunch time, nakakain ako mga 1:45, 2:00 na ganun. So okay lang kasi may 1 hour kaming break, di ba? So yung 1 hour na yun, kung matapos ako ng lunch na 3:00, off namin 5:30, 2 oras na lang hintayin ko. Okay? Alright, see you. Bye. So guys, kakarating lang namin sa isang material recovery facility. So ang main purpose itong facility na to is for solid waste management. So nalala ko lang nung college ako, ang FS ko, feasibility study ko nun is material recovery facility. However, hindi ganun kalaking facility yun compare sa pupuntahan natin ngayon. So tong MRF na to is 217,000 square feet floor space. So napakalaki yan guys. And pagkakaalam ko is public and private partnership. I think ginastos nila para mabuild tong facility na to is more than $100 million. So sobrang laking pera talaga. Pero mamaya explain ko sa inyo kung paano nila ma-recoup tong investment na to. So sa MRF na to, dito kinokolekta yung mga trash, basura na galing sa mga residents, sa mga bahay. So pagdating sa MRF, wini-weigh nila yung mga basura na dala ng truck. So yung mga truck papasok na yan sa loob ng MRF. So makikita nyo yan sa gilid guys, yan yung mga build-up commodities or mga recycled materials na ready na para mabenta. So mamaya explain ko sa inyo yan ng mas maigi. So guys, kung makikita nyo, sobrang daming basura nandito, sobrang daming truck na pumapasok dito. And sa facility na to, dito siya sinesegregate para yung iba ibebenta and yung iba is ipupunta sa landfill. So makikita nyo sa taas guys, mga misters ang tawag dyan. So kailangan yan para yung mga dust hindi gaanong magliparan dito sa MRF na to. At least makontrol yung dust dito sa MRF. Then sa ibabaw rin makikita nyo may skylight window para makasave sa energy. Para at least daylight yung ginagamit for illuminating the MRF. So guys, yun, makita nyo mga basura ina-unload na. So may iba't ibang stations yan. Station para sa mga nabubulok, station sa mga hindi nabubulok, station sa mga recycled materials, karton, plastic, lahat iba-iba yan na stations. So makita nyo bundok-bundok yung mga basura na nandito. So tulad din sinabi ko kanina, itong mga recyclables na to, mga finished product, binibenta to sa mga ibang kumpanya. And ang number 1 buwibili ng mga recyclables na to is China. Shinare sa amin nung kausap namin, nung 2019 daw, 5.7 million tons of recyclables ang binili ng China from this facility. So bigyan ko lang konting idea guys sa paanong process dito. So ang process, di ba, from the truck, i-deliver nila yung basura sa MRF. Then yung MRF, dun may paprocess yung basura. So may dalawang paths yan. So it's either mag-isang recyclable material na pwede mong ibenta sa recyclable market, or kung hindi siya mapapakinabangan, diretso na siya sa landfill. Ang maganda dito sa MRF na to guys is meron siyang automated sorting process. So bibigyan ko kayo ng konting overview, okay? So sa pre-sort process, so may mga backhoe, yun yung naglalagay ng mga basura sa mga conveyor belt.
And from the conveyor belt, dun na sort yung mga basura. So, merong mga metal separator, plastic sorter, paper sorter, kung ano-anong mga sorter and separator, guys. So, sa metal separator, merong parang napakalaking magnet sa loob ng conveyor belt kung saan kinukuha nyo yung mga iron, aluminum, yun masasort niya na yan. Sa mga plastic sorter naman, may tinatawag na optical plastic sorter. So, gumagamit sila ng mga infrared light para ma-distinguish nila anong klaseng plastic bang nandyan. Nalalaman niya kung manipis pa to na plastic, makapal na plastic, gaano kalaki, gaano kaliit. Depende dun niya masasort yung mga plastic na yan. And aside from that, guys, meron ding robotic sorter. So ito yung maganda, guys, gumagamit sila ng AI sa MRF na to. Kaya nga siguro yung presyo ng building na to is sobrang $100 million dahil gumamit din sila ng AI para mag-sort ng mga basura. Sabi nila, pag tao daw, sa 10 to 15 picks per minute. However, pag robot yung gumagawa, 45 picks per minute. So, very effective, guys. And very efficient. So, ayan. So, mga recyclables, guys, pinipit-pit yan at nilalagay sa mga baling machine. So, yun, makikita nyo may mga parang mga cubes dyan, di ba, ng mga basura. Mga cans, plastic, mga karton. So, yan, ready for import na yan. Ready for para mabenta na yan. So, yun lang. Paulit-ulit lang yung process na yan. And, yun yung ginagamit nila para at least ma-recoup yung investment nila, initial investment nila for this facility. What's up, guys? So, dito tayo ngayon sa Philadelphia para sa graduation ni John Bell. So, nasa Pennsylvania kami ngayon. Ano bang Pennsylvania? Yung ba yung state? Okay. So, Philadelphia, Pennsylvania. Ganda dito, guys. Parang mga castle ang mga school. Ay, wow. So, yung kapatid ko, guys, gumaduate siya dito ng Doctorate of Physical Therapy. So, konting information lang, graduate din siya ng Bachelor in Physical Therapy sa Pilipinas. And buti na lang, na-credit yung mga units niya sa Pilipinas dito sa US. So, ang kasama ko dito is yung mama ko. Yung commencement exercise nila, guys, is nasa field. So, buti nilang di umulan. And hindi rin ganun kainit. So, saktong-sakto. Yan, makikita nyo ang lawak ng school na to. Sobrang sarap mag-aral siguro dito. So, guys, ang ganda dito, guys. Masarap siguro mag-aral dito dahil para ka nasa Harry Potter ba? Castle ang rooms nyo. So, ngayon pupunta kami dun sa... Ano ba yan? Basta magre-register para sa graduation. Ang layo. Tulakarin natin. Okay. Ito nga pala yung itsura ng loob ng building nila. Tingin ko, kinukuha lang nila yung mga... Ano nila dyan? Ano kinukuha nila dyan? Malay ko sa kanila kung kinukuha nila dyan. Hindi ko alam, guys, kung ako lang ganito. Pero pag nakakita ko ng mga college, campus dito sa Amerika, naisip ko yung mga frat parties, sorority parties sa mga sa mga movies. Alam niyo yung mga Project X, ganun. Pero hindi ko alam kung exaggerated lang ba yung mga movies na yun. So, guys, upo na kami dun sa harap. As 5 pa yung graduation, pero mag-uuna na kami dun sa harap para maka-picture kami na maganda dun. Napansin ko rin dito, sobrang supportive ng mga tao, lalo na yung sa mga families and relatives sa mga graduate. Lahat ng mga tao sumisigaw, pumapalakpak, kahit hindi kanila kilala, susuportahan kanila. Yun din yung gusto ko sa mga tao dito dahil sobrang magpakita ng support dahil hindi naman talagang biro makagraduate, di ba? John Bell Rico. So guys, tapos na yung graduation. See you in LA! So guys, pauwi na kami na LA ngayon. Good morning nga pala sa inyo. Alright, see you later.